Twin hearts, twin souls, twin stars. Tell me, darling, are you the one? 'Cause I realized as I was mesmerized by those eyes staring at me. Sa mga pumili na nurture card dito niyo reading, tingnan natin kung ano yung mensahe sa inyo ng inyong twin flame or gusto niya ipaalam sa inyo. I feel here na rejected yung energy. Okay, so siguro tumatanggi sa connection. Maybe kasi yung isa sa inyo meron ng iba, kaya niya iniiwasan na ma-involve sa inyo. So, because this person is definitely respectful, if ever you do have a lover, ayaw niya na maging hadlang siya sa pagmamahalan ninyo. But this person is open if ever you want to be friends with him or her. Tanggap naman niya yun. At I really feel na kung sino man tinatanong mo sa akin, mabuti naman yung kanyang puso. Okay, I feel na mayroon siyang busilak na loob, kaya malapit din siya sa'yo. Siguro malapit din siya sa Diyos, okay? Talaga nagva-vibe kayong dalawa. And this person secretly admires you from afar. I feel na iba sa inyo, this is odd, okay? Very interesting. Iba sa inyo siguro, tinatanong niyo sa akin is somebody new, but this isn't your twin flame, okay? So, it's okay, even if it's that way, if you just want some answers with regards to this person, okay? So, anyway, clarify lang natin yung cards. I really feel na magana love niya sa inyo kasi nagwa-vibe kayo pareho. Kaya siguro iniisip mo, baka siya yung twin flame ko kasi, you know, parang magkapareho kami. At baka soulmate kung hindi man twin flame. Ngayon, i-clarify natin. I feel here na this person rejects offers, okay? So, siguro sa ngayon, you know, tinigil niya magkaroon ng jowa, career first, yung nasa isipan ng taong ito. Tsaka, I feel na butihin talaga siya na tao at may perspective siya at pagmamahal din sa Panginoon. And I feel this is somebody that is, meron siya mission for this world, pero tingnan natin kung ginagawa niya yun sa ngayon. And I'm feeling here na may potential naman maging kayo, but yet, this person respects that you do have a person, if ever that's a case situation, okay? So remember, take which resonates and leave what doesn't. So kung sakali man wala kang ka-connection sa ngayon, hindi lang kasi siya open to have a person as of now. Kasi this person is thinking like there should be career first, okay? Hindi naman siya manhid sa'yo kasi so far pinapansin ka naman niya, okay? Pero yun nga lang, friends daw muna kayo, okay? Yun yung gusto niya sabihin sa'yo. Kasi sa ngayon, siguro gusto niya maging mayaman muna before magkaroon ng jowa. And you just have to respect whatever this person wants. Kasi kung push kayo ng push, baka lalo lang siya lumayo. So, avoid chasing this person, okay? Para maging comfortable siya sa'yo. So far, as of now, this person sees someone na authentic and close to God at mapagmahal. Yun siguro yung vibe na nasa sense niya sa'yo. And I feel like you do have a potential to give this person a change of heart. Baka kasi sarado yung puso niya with regards to connections. But yet, I feel here by you being a good person, I really feel like this person admires you. Tsaka medyo naiyak siya kasi siguro in this person's perspective, you know, bihira na siya makita ng tao na kagaya mo. So, nagkakaroon ng change of perspective. Okay, anyway, let's see what else. Maybe this person is broken-hearted before. So far may nararamdaman siya sa inyo. At I'm feeling na nakatagpo siya ng tao before na sinungaling at ahas. Yun nasa sense ko. Kaya with regards sa love matters, you know, this person is lost, okay? Kasi ito iniisip niya na baka madali na naman siya ng maling tao. Kaya this person put walls
with regards to opposite sex. But I feel like with regards to you naman, I feel na close naman kayo sa isa't isa, tsaka may loving energy. And I really feel na this person, is ego-based. Ego kasi is more on controlled by fear, okay? And I feel like money matters too. So, siguro sa ngayon is try niyang i-balance yung kanyang pera first before relationship. Pero kung naman isipin na nire-reject ka niya, okay? Meron na siyang plano sa kanyang buhay. And you really have to respect that. Because if this person definitely loves you, darating ang panahon na this person will push forward your connection. So far naman, gusto yung sabihin sa'yo na they like you because of the reason that you care. You trust them and you're someone na very authentic and loving energy. At nagugustuhan niya yun kasi bihira lang yung mga tao na kagaya mo. I feel this is not someone na judgmental, to be honest with you. So yun nga, I told you this is an ego-based person. May takot pa rin siya with regards to relationship because this person does have been hurt before. So that's why with regards sa connection, nasa last siya. Hindi niya alam if ever this person will give another chance to love. And this person needs some time to heal. So that's the reason why he or she is focused with regards sa career. Kasi gusto niya muna sana na magpayaman muna siya or may savings siya before before getting involved in another relationship. Okay? So far naman, with regards to worthy, so this person say your worth. So far, yun nga lang, marami siguro siyang work at saka alanganin. Siguro wala siyang time for love life, okay? Kasi focus siya sa work. So far naman, yun nga, kasi swerte siya sa work sa ngayon, kaya busy yung kanyang life. But yet, yung nakikita niya sa'yo, you guys vibe together. Ito yung gusto niya, kasi you are an upright person, hindi ka sinungaling, at gustong-gusto niya yan. And this person see you as good news to his life or her life, at hindi ka yung tipong tao na toxic sa kanyang buhay. So this person could be considering you as one of their friends so far, pero if ever you're asking about relationship, I don't see that, okay? Next na trikat, kasi sa ngayon, meron pa rin siyang takot with regards to getting involved in a relationship. So, you just have to respect it and let this person heal, okay? So, for naman, na-acknowledge siya yung relationship. Pero pag nasobrahan kasi ng masyadong malapit sa isa't isa and so on, distansya guys, okay? Baka ma-overwhelm kasi siya sa kanyang emotions or baka ma-trigger mo siya na maalala yung mga nangyari nung nakaraan tapos hindi pa tamang panahon for relationship. So I think that what you need to do here is that let this person be, okay? Wag kayo masyado yung dikit ng dikit sa kanya kasi baka ma-overwhelm siya at saka baka lalo siyang lumayo. Kasi sa ngayon, ito nga yung gusto niya mangyari na mag-focus muna siya sa kanyang coins, sa money making. At yun nga, kaya nga dumidistansya siya with regards to opposite sex kasi this person needs to heal something, okay? And that's the reason why kung napapansin mo na lumalayo siya sa'yo, I feel like it has nothing to do with whatever you did. I feel like it's for the best then to give this person some time to heal at saka some time to grow their money. So far naman, gusto niya sabihin sa'yo na sa ngayon, kung meron man siyang jowa, before gusto niya sabihin sa'yo na break na sila with his or her girlfriend or boyfriend, okay, kung ano man yun. At focus na lang siya ngayon sa money. Yan ang gusto niya malaman ipalam sa'yo. At saka nagpe-pray siya kay God na gusto niya sana na somebody na caring at loving. Gusto ka niya you're his or her type kasi mabuti kang tao. At saka maka-Diyos ka, kagaya niya. And this person really admires you from afar. I feel na hindi mo siguro napapansin, but this person is really watchful over you. Kasi kinoconsider ka niya as one of a friend, one of a kind person, very authentic, and marami siya natutunan sa'yo, at saka ganun ka rin sa kanya. At gustong-gusto niya yung connection. At kahit sabihin natin na dumidistansya siya, I think this person watches you from afar kasi,
this person feel the same way, okay? Kung may naramdaman ka sa kanya, he or she also feel that, okay? Pero hindi lang niya ma-express sa'yo kasi sa ngayon, naguguluhan siya with regards sa love life. At saka, yeah, this person needs to heal from the past hurts and pain. So, anyway, gusto sana ipaalam niya sa inyo na huwag kang masyado mag-focus sa kanya, lalo na kung may jowa ka, kasi ayaw niya na may masaktan, ayaw niya rin na may magalit sa kanya. So far naman sa ngayon, yung ginagawa na lang niya, since hindi siya makalapit, siguro kasi may jowa kayo or may hadlang, yung ginagawa lang niya is ina-admire ka niya from afar. Okay? Gusto niyang ipaalam sa'yo na this person still cares for you despite of the blockages that you guys have, okay? So far, this is your card, nurture. So far, na-acknowledge naman niya yung pagmamahal mo sa kanya, okay? At I feel na naiyak siya kasi napakabihira ng taong kagaya mo. Parang this person see you as a blessing kasi we see the luck card. Kasi yun yung card dito, okay? Ito yung nakikita niya sa'yo that you are someone na blessing sa kanya. At napakalaki niya makita ng tao na kagaya mo. Kasi siguro itong tao na to nag-give up hope na makita na kagaya mo. So, masaya siya kahit papaano, nakita siya ng taong mabuti. Okay, kasi bihira na lang yung mga kagaya mo. Okay, and let's see what else do we have here. Oops. Anyway, sorry about that, guys. Don't worry, I will eat after this. So, anyway, we got this one here in reverse. So, gusto niyo paalam sa'yo kung may jowa ka man, guys. Ayaw niya sana na maging blame kapag nag-break kayo. So, kaya dumidistansya siya kung may jowa ka man. This person really respects connections and doesn't want to get involved in third-party situation. Okay? So, you have the oops here. So, yung madaliin yung connection na to kasi baka lumayo siya kapag nasobrahan yung pagtikit nyo or yung masyado kayo nag-chase sa kanya. Kasi sa nga hindi siya talaga open to have a connection. Kahit nasabihin natin wala ka naman ka-connection sa ngayon, handang-handa ka, pero siya kasi hindi siya handa eh. Kailangan niya mag-heal at kailangan niya rin mag-focus sa work. So, you have this one in easier way. So, I really feel here na if ever you're not meant to be with your person, kung sakali man may karelasyon ka sa ngayon, okay? Baka kasi mag-ending yung connection ninyo. So, may potential na mangyari yun if you know to yourself that you're with somebody that is not really meant for you. So, you have this one. So, as I told you, your person keeps an eye on you. Ito yung tinanong mo sa akin. And let's see. So, this person is crying, kasi gustong-gusto ka niya, pero gusto ka rin niyang pakawalan kung sakali man meron na kayong iba. So, Joker, so this person hides their feelings towards you. Okay, kung sakali man nagpe-play yan naman head, meron siyang feelings sa'yo. Hindi niya yung matatago kasi mahalata mo rin. So, anyway, we got to feel. So, yun nga, nagpe-feel siya. Siguro, tinatry niyang hindi pakita sa'yo, nag-caring siya, ganun. Pero kasi napapansin mo eh. Okay? Kaya yun, nagpe-fail yung ginagawa niyang pagmamanhid-manhidan. Okay? So, we got a creative in easier way, and we also have the one here in easier way. So, ito yung tao na mataas talaga yung ginawa niyang walls against, sa mga tao kasi nga nasaktan siya before at saka ayaw na niya maulit yung naranasan niya kaya dumidistansya rin siya sa mga babae at lalaki. Let's see what else. So you have the poison. So the past experience poisoned his or her mind. But yet this person cherish your connection. Yun nga lang, parang tinatry niya kasing i-block yun, okay? Kasi nga, naging cold-hearted na siya sa mga tao dahil nga sa naranasan niya hindi maganda sa kanyang buhay. Kaya hindi kanya pinupush forward yung connection kasi may hadlang. Maybe may connection kayo or pwede rin kasi na naghihil pa siya or tingin niya hindi pa siya handa for a relationship. So,
So I feel now what you need to do here is that you have to respect this person. And wag kayo mag-chase, guys. Yung masasabi ko lang, kung gusto ka talaga ng yung tao, they will push things forward with you. So just give this person some time to heal, and of course, pray for them to have healing work in their heart, okay? So anyway, so far naman nabago yung kanyang perspective kasi baka iniisip niya na lahat ng tao masama and so on, judgmental, etc. Pero, dahil sa'yo, binigyan mo siya ng hope na makita na meron pang mabuting tao out there. So anyway, let's see what else do we have here. I feel na mabait talaga kayong tao. At saka naunawaan naman niya kung bakit ka rin lumalayo. Kasi baka naman meron kang relasyon. Okay, so far gusto ka niya talagang mahalin. Tsaka naiyak siya kasi, you do have a person already. Yung iba sa inyo ganyan yung sitwasyon, okay? At saka yung iba sa inyo kung sakaling wala pang relasyon, wala kayong relasyon, ibig sabihin lang yun, naiyak siya kasi hindi kanya ma-push forward. May iba siyang plano sa buhay at saka nag-heal pa siya about sa past experience. So, yung gusto niya sabihin sa'yo na they acknowledge who you are sa person. This person see you as a gift from heaven. Talagang ang taas ang tingin niya sa'yo. Talagang titinan ka niya as an upright person. Kahit sabihin natin na hindi naman maganda yung work point, so hindi kasi siya nakatingin sa work ng tao. Okay, siya yung tao na tumitingin sa puso ng mga tao. Kung napakita mo sa kanya na mabuti kang tao, ang taas ang tingin niya sa'yo or respeto niya sa'yo. This is somebody na kapag hindi kanya type, kapag hindi niya nagustuhan yung ugali mo, lalayuan ka niya. But so far, I don't see that's the case with your person. Kasi so far, with regards sa reading mo, nagustuhan ka niya. And you're actually making this person lose the boundaries, okay? Talagang lumalambot yung puso niya sa'yo, guys, okay? So far naman, nakita naman niya yung connection ninyo at saka naunawaan ka naman niya kung ba't ka lumalayo kasi may connection ka sa ngayon. And this person respects that, to be honest with you. This person isn't in this immature energy, honestly speaking. At saka mataas yung respeto mo sa kanya kasi mabuti siyang tao. At saka, I feel hindi rin siya gahaman. I feel na simple siyang tao, to be honest with you. And I'm sensing with this one, for this person, you're a gift from heaven, at saka magkasundo talaga kayo. Kaya, I really feel na even though this person really put boundaries up, this person can give you friendship. Hindi naman siya snobbish with regards to you. Huwag mo lang sobrahan yung dikit sa kanya. Kasi nakita ko dito, hindi pa talaga siya ready to accept you as a lover, okay? So, friends muna guys, huwag kayo masyadong ma-push. So, anyway, this person, gusto niya sabihin sa'yo na experience niya na magkaroon ng karmic connection. At yung karmic connection niya before, yung dahilan kung ba't naubos yung kanyang kayamanan. So, kaya siguro yung nangyari dito, since break na sila with his or her, ang boyfriend or girlfriend, kung ano man yan, sa ngayon, parang siyang rising from the ashes. Parang siya naging phoenix na nagtatry uli mag-save ng pera and so on. Kasi nabigay niya yung kanyang pera sa maling tao, sa gahaman na tao, they mentioned to me. So that's why as of now, he do have or she do have less money or income. At saka yun nga, hindi kanya ma-push forward sa connection kasi nga may hadlang. So far naman, this is a person na, wala naman siyang something aning-aning sa mind, okay? Talagang on point siya mag-isip, guys, okay? At saka napaka-upright niyang tao. So for this person is healing work to do with regards to his or her heart bago niya tanggapin yung biyaya which is ikaw. So sana mo siyang pilitin na maging kayo and so on kasi hindi pa tamang panahon.
So anyway, that's it guys with regards to your reading. So sana maunawaan mo yung kanyang perspective din. At saka huwag kayong mag-alala guys. Ito lang kasi sekreto nun. Kung mahal ka talaga ng tao, they will make an effort towards you. Pero kung may blockage kagaya na may jowa ka, the right person will respect, your connection. So just let things flow and act naturally. Okay lang masasabi ko. So that's it guys, and God bless all of you. So pumili ng passion card dito ng reading. Tingnan natin kung anong gusto sabihin sa inyo ng inyong twin flame. I'm sensing yung gusto niya sabihin sa'yo na medyo nainis siya sa'yo kasi siguro hindi mo siya pinapansin or hindi mo siya pinahalagahan. Gusto niya sana na mapansin mo somehow na gusto ka niya, pero iwas ka siguro na iwas sa kanya. At saka na-sense ko masakit sa ulo. So, siguro tong tao na to madalas kanya naiisip. Pero, feeling niya kasi napababayaan mo yung inyong connection. Okay? Kaya, parang, siguro may iwas na rin siya sa'yo. I'm not sure if you notice, pero yun yung pinipilit niyang gawin na mag-move on na sa'yo. Kasi parang, yun nga, hindi mo siya pinahalagahan. At gusto niya sana mapag-isa muna. So, if ever you plan to come back, I'm not sure if this person will be receptive towards it. Okay? Kasi feeling ko yung balak lang gawin, pipilitin niya mag-move on from you. Kahit na connected pa kayo sa isa't isa. Okay? Inayos ko lang. Ganun pa rin. Okay? So anyway, clarify natin yung cards. So, I don't know why, pero na-sense ko karma reading. Kasi gusto nila sabihin sa'yo na pag hindi mo siya pinahalagahan, baka mayari nito is magkaroon ng shift. Okay? Baka insa na maging kayo, mapunta siya sa iba. Kasi naging-manhid na siya sa'yo. Yun yung nararamdaman ko rin, okay? So, anyway, ito yung iyong card. So, yun yung gusto niyang malaman mo na may connection kayo sa isa't isa. Tsaka, inisip niya na kung ikaw talaga yung para sa kanya, dapat, maging kayo sana or mapansin mo siya. Kasi somehow, in this person's end, pinakita naman niya yung pagmamahal na hinahanap mo. And to be honest with you, this person could be praying for you na sana piliin mo siya and so on. So, nag-aantay siya for you. But sad to say na medyo naiinis siya kasi siguro hindi mo siya pinapansin or pwede rin na siguro tumitingin ka sa iba at hindi sa kanya. At dahil dito nalulungkot siya at naiinis na rin sa'yo. Kasi nakakakita siya ng mga ebidensya na hindi mo siya pinapansin or iba yung gusto mong kunin na tao. Kasi napapansin niya na ikaw yung tao na lumalayo sa kanya kahit na sabihin natin na in-encourage ka niya na siya sana yung piliin mo. At yun nga, sumasakit yung ulo ko sa energy netong mga cards. Ibig sabihin lang nun is naisip ka niya. Inisip niya na ayaw mo siguro sa kanya kaya, manhit ka sa kanya. At nalulungkot siya, parang medyo naiyak siya kasi yun nga, kahit andito siya for you, you keep on looking for someone else. And I'm sensing na this could be a person that really try to actually get your attention, pero siguro nag-end up kayo nag-aaway or pwede rin na dumidepensa ka sa kanya, lumalayo ka lalo.
So with the child being here, so I'm sensing na this person could be thinking as well na pinaglalaruan mo yung kanyang damdamin. Maybe you took this person for granted kasi siguro naisip mo na may gusto siya sa'yo, tapos kahit anong gawin mo, nandun pa rin siya, and so on. Gusto nilang sabihin sa'yo na hindi forever na ma-manipulate mo itong taong to. Kasi I think you could be, thinking na gusto ka niya dahil maganda ka or gwapo or kung ano man yun. So, kaya malaki yung confidence mo na mag-i-stay siya sa inyong relationship. Dahil din sa inyong connection. So far, this person really, I feel na regrets of giving you whatever, you want. Kasi hindi mo nga siya pinapansin, hindi mo siya pinahalagahan. I feel na ito yung tao na, parang nawawala na parang yung love niya sa'yo. Kasi di mo nga siya pinapansin. Siguro meron ka ibang pinapansin, hindi naman siya. Okay, so, anyway, let's see what else. So, yung nga, malungkot siya. Maybe you're looking for a person na mayaman or galante at hindi niya yung mabigay sa'yo. Kaya, iba yung iyong pinipili. Kasi ito siguro yung napapansin niya na kung sino man yung mga ka-hangout mo, mga galanteng tao, mayaman, and so on. Siya naman nabibigay niya sa'yo is yung connection or yung pagmamahal. Yun nga lang, kaya siya nalulungkot kasi hindi mo pinapansin or di mo pinapahalagahan yung pagmamahal niya. You're after somebody na I feel na type mo talaga na may trabaho, may pera, and so on. So, gusto sabihin niya sa inyo na pakawalan mo na lang siya kung ayaw mo talaga sa kanya. Wag mo na siyang paasahin kasi nakita na siya ng mga signs na you're not someone who's into him or her. Okay, so anyway, itong taon na to, focus na lang siya sa work, sa money making. Parang kasi nangyari na sa kanya is, nagiging tired na siya sa inyong connection. So, kung sakali man feeling mo malayo na siya sa'yo kasi, this person chooses to focus on the career. Rather than to focus on you kasi na-stress na siya at saka hindi mo naman siya kasi pinahalagahan. So far, yun nga, mahal na mahal ka niya. Yun nga lang, manhid ka. Okay, hindi mo pinapakita yung ganun din pagmamahal para sa kanya. So, basically, gusto niya sabihin sa'yo, parang nawawala na siya ng hope at saka ng pasensya sa inyong relasyon. And let's see what we have here. So, we got this one in reverse. We also have this hurry. So far naman, siguro yung perspective mo naman, siguro feeling mo minamadali ka niya na siya yung piliin, okay? Pero kasi you're just taking your sweet time so far, okay? Feel na nagkagalit ka kasi, parang minamadali ka niya, parang pinipilit niya na maging kayo kahit ayaw mo naman. So siguro ikaw yung tipong tao na may pagka-rebellious against your twin flame kasi this is something of the unknown. As you can see here, gusto niya sabihin sa'yo nakakaiba yung connection at gusto niya sana ma-discover pa to kung anong meron. But yet, gusto rin niya sabihin sa'yo na medyo malabong mangyari dahil sa ginagawa mo na pag-iwas sa kanya. So, you also have the quote here. So, this person wanna tell you na nafe-feel niya yung cold-heartedness mo. Hindi yan nakikita na mabuti kang tao. Nakikita ka na niya na dinidiscriminate mo siya at hindi mo siya pinapansin. Parang bang pinagdidirian mo. Parang bang yung gusto mo is yung tao na may narating. Tapos siya wala pa. Wala pa siya sa point na ganun. Kaya rin, hindi niya rin siguro na mabibigay sa'yo ka naman ng gusto mo. So, you have the last in reverse. So far naman, this person still holds on dahil sa connection. Pero yun nga lang, nawawala na siya talaga ng gana. So, I feel na naiyak din siya, tsaka medyo galit din yung kanyang energy. Kasi yun nga, hindi mo siya pinahalagahan. Ngayon, tingnan natin kung ano pa yung iba niyang mensahe. So, I feel na gusto mo sana sabihin sa kanya that they have to respect your boundaries or your type of person.
Okay, gusto niya sabihin sa'yo na masyado kang bully. Baka kasi nagpo-post ka about him or her. Tapos yun nga, nalulungkot siya sa mga pinapost mo. So, I feel it's more discrimination. So, siguro may nakita siyang posting na dinidiscriminate mo siya. Or baka may nabanggit tapos sa kanya na hindi maganda. So, gusto niya sabihin sa'yo nawawala na siya ng hope at ang gana sa'yo. Kahit na may connection pa kayong dalawa. Kasi first of all, ito kasi tingin niya sa sarili niya na wala siyang ganong pera, hindi siya mayaman, kaya ayaw mo sa kanya. So, hindi siya at peace kasi, napapansin naman niya yung connection, pero yun nga lang, di mo siya pinahalagahan. At saka, gusto niya sana sabihin sa'yo na pag sumikapin niya, na magkaroon ng pera, magandang trabaho, para i-push forward niya yung connection. Pero yun nga lang, gusto niya sabihin sa'yo na hindi niya gusto yung pagiging arrogante mo. Na gusto mo ng mga material na bagay and so on. Gusto niya sana ng simple na tao. So, kaya rin siya nawawalan din ng gana. Para nagtataka rin siya, ikaw ba talaga yung in-flame ko and so on. Kasi, hindi tayo pareho. Parang gusto niya sabihin sa'yo na simple akong tao, hindi ako materialistic. Hindi rin ako after sa kayamanan. Yung gusto ko lang talaga is yung magandang connection, nakakaiba, tulad ng nakikita ko sa'yo. Pero, kung papakita mo sa akin na masama ka, parang hindi ko na gusto. Okay, yun yung gusto niya sabihin. Okay, parang feeling niya hindi ka na niya type dahil sa ginagawa mo sa kanya. So, anyway, gusto nilang sabihin sa'yo na dapat respetuhin mo rin yung twin flame mo. Kasi remember, your twin flame is like your mirror. Kung ano siya, ganun ka rin. Kung ano yung kayang gawin, kaya mo rin gawin. So, yun dapat mo rin malaman. At saka, gusto rin nilang sabihin sa'yo na dumating yung twin flame mo just to show you that you can be a good person if you want to. Okay? At saka siguro kayong tipong tao na nagtitrigger sa kanya na magkaroon ng confidence. Kasi so far with regards energy na yung tao, mababa yung kanyang confidence. At saka lalo pa yung bumababa kapag minamalit mo siya. So sana, itrato mo siya ng maayos. Kasi siya ay twin flame mo. At saka, isa siya sa tao na pinagkaloob sa'yo ng Diyos. Hindi naman siya masamang tao, And mabuti siya, okay? So, sana palagahan niyo siya. And anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your situation. And God bless all of you. Sa mga pumili ng silence card dito in your reading, tingnan natin kung anong gustong sabihin o ipaalam sa inyo ng inyong twin flame. So far naman, itong twin flame mo, kalmado lang siya na energy. At tahimik is what I sense. Clarify natin yung cards. So, ngayon kasi, yung twin flame mo, tahimik kasi may nangyari noon past. Siguro dati open book siya. Parang gusto lang niya ipaalam sa'yo kung bakit siya naging ganito. Maybe kasi nagkuluhan kayo nung nangyari. Dati ang daldal niyan. Dati post yan ng post. Ngayon hindi na nangyari. So, maybe your twin flame will just give you insight kung bakit niya choose na lumayo sa social media or hindi na makipag-usap at ayaw na rin niya makipagtalo. Actually, yung vibe na nasa-sense ko sa twin flame mo is mahinhin siya at malungkot. I feel na kung sino man siya, this person regrets of overposting things sa kanyang social media account. So, kaya siguro kayo na
parang nabigla kasi hindi na siya yung dati na panay post. Hindi kayo sanay na tahimik siya. At yun nga, naiiyak siya tsaka nagsisisi dahil sa post siya ng post before. So, gusto niya sabihin sa'yo na dati ay open siya. Tapos, tuwing nagiging open siya sa mga nangyari sa kanyang buhay, minamalas siya, ganun din sa pag-ibig, okay? Parang feeling niya malas siya sa pag-ibig, malas siya sa money-making, and so on. Ngayon, yung gusto niya sabihin sa'yo na kaya siya natahimik ngayon kasi nagkaroon siya ng idea na may mga tao na negative sa kanyang buhay, mga tao na deceitful. Siguro sila yung mga tao na hinadlangan yung kanyang love life, yung kanyang money making, okay? So, I feel na heavy ito sa kanya na nalaman niya yung katotohanan. Talagang umiyak siya, tsaka nagbagong buhay siya with regards sa change. So, this person, gusto niya sabihin sa'yo na nagbago na siya. If before he or she is open, okay, now this person isn't. This person, just secretly, what do you call this, keep memories. Maybe meron siyang scrapbook or pwede rin may sarili siyang social media pero naka-private na lang. Sa kanya na lang yun, okay? Hindi na niya ibabahagi sa iba kasi nga may mga tao na salbahe sa kanyang buhay. At saka, ang changes na yan, parang tinuruan din siya kung paano maging silent, tsaka marami siyang kasing na-realize din. So, anyway, gusto sabihin sa'yo na yung tao, guys, na feeling niya kasi, yung nangyayari sa social media ngayon, walang patutunguhan. Okay, kasi gusto niya sabihin sa'yo na this is yung perspective niya, okay? Pataasan na lang sa social media. Kaya gusto niya sabihin sa'yo na it's better na wala ka na lang yan kaysa naman sa may stress ka sa mga tao kasi napapansin mo na pagalingan na lang doon. Parang gusto niya sabihin sa'yo na ang toxic sa social media. So, anyway, this person also wanna tell you na, naiyak din siya kasi siguro yung mga treat mo na tao, maganda or gwapo, iba rin siguro yung pinili mo with regards sa relationship. So, gusto niya sabihin sa'yo kung ganun man ang ginawa mo, naiiyak siya at nalulungkot. Okay, and anyway, kaya din siya silent kasi baka rin siya nasaktan kung meron man kayong jowa. So, ito yung nangyari sa ngayon na may sarili na lang siya ng mundo. Hindi na lang niya pinapansin yung mga tao sa paligid, okay? So, anyway, let's see what else do we have here. So, we have this one. We also got this. I feel na whomever this is, guys, upright siya talaga na tao, okay? At saka baka, I feel na mabait din siya sa'yo, guys. At saka, this person could be living near you, okay? Or gusto niya sabihin na malapit ka sa kanya dahil nga connected kayo as twin flames. Gusto rin niya sabihin sa'yo na he or she keeps an eye on you. Parang para sa kanya, ikaw pa rin yung apple of this person's eyes. Sweet. So, we got precious memories but it's in reverse. Kahit na sabihin natin na may napagdaanan na kayo, I really feel na gusto niya mag-move on from you pero hindi niya magawa. And we also have the work here. So, sa ngayon, focus na lang siya sa work. Yan ang gusto niya sabihin sa'yo. And with the week in reverse, I feel na gusto rin niya sabihin sa'yo na hindi na siya kagaya noon na mabilis mauto and so on. Meron na siyang strength at saka nagkaroon siya ng realization na hindi lahat ng tao ay mabuti at supportive sa'yo. I feel na lahat na natutunan niya dahil sa social media na rin na pagbebetray na nangyari dito. Okay? So, we also have this one. So, sa ngayon, yun nga, focus nga siya sa career at gusto niya sanang maabot yung goal and dream niya. Next that we got is please. So, I sense here na yung tao mo, gusto niya sabihin sa'yo na sa ngayon, feeling niya kasi na okay naman siya sa career. So far, hindi ko na-sense dito about sa love department. I feel na more on career siya balance, okay?
At saka yun siguro nagbibigay sa kanya ng kayamanan, okay? Anyway, let's see what else do we have here. Gusto rin niya sabihin sa'yo na respetuhin mo siya kung napinili niya na maging tahimik na lang. At gusto rin niya sabihin sa'yo na mag-ingat ka sa mga pinapost mo. Gusto rin niya ipaalam sa'yo na hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan. At gusto rin niya sabihin sa'yo na sana mapansin mo rin siya kahit ganito siya na silent, you know. This person still thinks about you despite of all the things that happened. So, ito yung gusto niyang ipaalam sa'yo. Kung before siya ay loud, okay, with regards sa social media, yun nga, nagbagong ihip ng panahon. As you can see here. So, gusto niyang ipaalam sa'yo na kahit nag-break kayo or malayo kayo sa isa't isa, di pa rin siya naka-move on sa'yo. Kasi alam niya yung katotohanan na both of you resonates together or kayo ay mag-twin flame. So, naiyak siya kasi, you know, hindi naging kayo siguro. At I'm sensing with this one in reverse. Gusto niya sabihin sa'yo na you really have to be careful kasi may mga tao sa social media talaga na hindi mabuti. Gusto niya sabihin sa'yo na nagkamalas-malas yung kanyang buhay nung panahon na hindi pa siya awakened or hindi pa siya aware na may mga tao na deceitful sa paligid. Yung gusto niya ipaalam sa'yo na sa ngayon lumalayo na siya sa social media para hanapin yung kanyang soul tribe kasi siguro nangyari dito is yung mga tao na this person used to have is somebody na hindi na nag-resonate sa kanya. Hindi niya ka-soul tribe kaya ang silent niya at saka nag-move on na siya from past. So, busy na lang siya ngayon with regards sa money. Alright, and I feel like with this one in here, ibig sabihin lang nun guys, you know, ayaw na niya makisalamuha sa mga tao na backstabber, tapos ayaw siyang paangatin sa buhay. Gusto rin niya sabihin sa'yo na may spiritual warfare, yung mga tao na against sa kanya, is yung mga tao na hindi maka-Diyos, yung mga tao na nag-work for evil. At saka, pinaprotektahan ka niya, pati na rin ang kanyang sarili. That's why he or she is silent and not saying anything about sa connection ninyo, at saka sa kanyang buhay, at saka sa kanyang career. Kasi siguro nung time na this person used to brag post or share, you know, minamalas siya dahil siguro baka may nangungulam at kinukulang mo yung bawat post niya, or pwede rin na may mga tao na deceitful behind the scenes na sinisiraan yung gawa niya, you know, rather than support this person. So, dahil doon nasaktan siya, kaya pinili na lang niya magpakalayo. So, anyway, dahil nakita tayo ng mga negative na tao sa buhay niya, let's just see kung ano yung karma ng mga tao na gumawa ng ganitong bagay sa kanya. I really feel na nalungkot ka dahil sa istorya. I'm sensing na di kayo siguro aware na ganito yung kanya mga napagdaanan, okay? And anyway, so, hindi pa rin siya nagbabago guys, ang buti pa rin siyang tao. Yung nagbago lang dito is hindi na siya yung tipong extrovert, siya ay introvert na, alright? So, anyway, yung karma ng mga tao na gumawa ng ganitong bagay sa kanya, hindi sila magiging emotionally fulfilled kasi patuloy nila sinisira yung buhay ng mga tao. So, isa rin sa kanyang karma, mapofocus siya sa negativity ng kanyang buhay. Hindi siya senso with regards sa career, as you can see here. Tapos, yung kanyang mga biniktima ng mga tao, makakatagpo sila ng lover, as you can see here, tsaka mamahalin sila ng tao. At magkakaroon din ng fulfillment with regards sa money concerns at magiging balance yung kanilang buhay. Ngayon, isa sa karma ng taong ito na bumabatikos sa yung twin flame, you know, may mga tao din na magka-curse sa kanya kung sakali man siya ay nagka-curse. So anyway, that's it guys with your reading. I just hope this might give you some insight about your situation, and God bless all of you.
Sa mga pumili ng contentment card, this is your reading. Tingnan natin guys kung anong gusto niya ipalam sa inyo ng inyong twin flame. I feel na patas kayo mag-isip. At saka napapangiti rin ako. So, ito yung tao na gustong-gusto ka niya at crush ka niya. Okay, maybe you're aware about it or not. But yeah, crush ka niya. At kontento siya sa'yo. I feel this person think that you are a smart and kind person. Tsaka, kakaiba ka rin na tao. I feel na mabigat sa mata guys, okay? I'm not sure kung umiyak siya or something, but yeah, may energy ng pagkaiyak. Ay, ni-clarify natin kung ba't ganun ba. I feel here na kung sino man siya, mabuti siyang tao, guys. At saka, kung sakali man medyo iniwasan ka niya dahil I really feel malungkot siya. Okay, baka ayaw kanyang idamay sa kalungkutan niya. And so on. So, meron siguro siya na pagdaanan sa kanyang buhay. At di niya yung sinasabi sa'yo kasi gusto niya kanya mag-focus sa work mo. At ayaw kanyang gambalain sa ginagawa mo. Kaya ayaw niya magsabi sa'yo ng katotohanan about sa kanyang feelings. So, this is somebody na may mabigat sa kanyang damdamin, okay? So, respeto na lang, wag mo siyang i-push na piliin ka kaagad, okay? Let this person be. So, for naman, ito yung gusto niya sabihin sa'yo na how much this person appreciate you. At saka gusto niya malaman kung fated ba kayong dalawa. Kasi talaga, this person really admires you. This person see you as a beautiful or handsome person. I feel na hindi lang ito yung dahilan ba't kanya nagustuhan. I think because of the reason na parang feeling niya ikaw na okay, the one for him or her. So, siguro sa unang tingin pa lang niya sa'yo, yun na yung kanyang perspective, okay? So, anyway, gusto rin niya sabihin sa'yo na ikaw yung dinedesire niya kasi masaya siya with regards sa iyong energy. Tsaka, nafe-feel niya na ikaw ay intelligent din, tsaka masarap kang kausap, to be honest. So, siguro naranasan na niya na makahangout ka, makausap ka, makatrabaho. Talaga nagustuhan niya yung chemistry niyong dalawa. So, gusto niya sabihin sa'yo na ikaw yung tao na dinedesire niya sana na maging jowa. Kung sakali man single siya, okay? So, yung gusto rin niya sabihin sa'yo na sa ngayon, nag-heal siya sa nangyari noon. So, I'm sensing with regards sa cards na to, ang heavy sa mata. So, I think this person encounter an evil karmic na talagang deceitful at saka controlling. At until now, this person is crying about this. So, this person needs some time to heal about it. Okay? Can be childhood issues, can be issues with regards sa dating jowa. Okay? So, anyway, next thing that we have is this. So, anyway, so far naman, nagugustuhan niya kasi is open kayo sa isa't isa. At saka talaga na-acknowledge niya yun. Next thing that we have is this one. So, I'm sensing here as well na malungkot siya kasi di niya sa'yo mabigay yung deserve mo. Kasi, may stress siya sa something na nangyari siguro sa buhay niya. Sa napagdaanan niya siguro with the wrong person here. Until now, he or she is recovering. Maraming kasi istorya neto, guys. Can be busy siya sa work. Can be may hadlang. At saka may narinig akong taol ng aso, okay? So, baka naman kasi ang conflict sa kanyang pamilya or pwede rin sa kanyang kapaligiran with regards sa work. Kaya, feeling niya hindi pa siya handa na ibigay sa'yo kung ano yung gusto mo.
I feel aware naman siya na gusto mo siya, pero hindi ka nga lang niya mabigyan ng pagkakataon na, matanggap yung pagmamahal mo or bigyan ka rin niya ng love. So, anyway, this is nice, okay? So far naman, kahit nasabihin natin na may napagdaan na siyang deceitful person, I feel this person still open for love, honestly speaking, kahit na nag-i-heal pa siya. So far, yung gusto niyang tao, yung gusto niya sabihin sa'yo, na gusto ka niya kasi mapagmahal ka, at ikaw talaga yung pangarap niyang tao kasi mapag-unawa ka, tsaka pwede siya maging open sa'yo. I really feel na nung nakita mo siya, nakilala, parang naging open siya agad sa'yo. Feeling niya ganang pakiramdam niya. Feeling niya, pwede niya sabihin sa'yo kahit ano. Kaya ikaw yung gusto niya. Feeling naiyak siya kasi, hindi niya ma-push forward yung connection. Talagang may blockage pa. Next na we have is this one. So, anyway, yung gusto niya sabihin din sa'yo or ipaalam sa'yo na until now, he or she is crying over something or over spilled milk is what I sense. At saka, so far, kailangan niya itong pagdaanan for this person to learn from the mistakes of the past. So far naman, kayang heavy ngayon ang kanyang pakiramdam dahil ito yung nadadownload niya sa ngayon from heaven na kailangan niyang mag-heal at saka kailangan niya ma-realize yung pagkakamali niya para hindi na niya ulitin yun with regards sa'yo kung maging kayo man. So far naman yung gusto niya sabihin sa'yo, masaya siya kasi nakilala ka niya. Okay, at this is actually a good file. Okay, so anyway, I got the card contentment. So, gusto niya sabihin sa'yo na kontento siya sa'yo, tsaka feeling niya mabuti kang tao, tsaka feeling niya rin ay pinagkaloob ka sa kanya ng Diyos na mahalin. At saka naunawa naman niya kung ba't hindi pa tamang panahon. At saka gusto rin niya ipaalam sa'yo na kung hindi pa tamang panahon, maging focus na lang muna kayo sa career. At saka, mag-save na rin ng pera, ng money. Grow your own tree. That's what I'm sensing. Parang gusto niya ipahiwatig sa'yo na kapag nag-ipon ka ng pera, may mangyayari sa future. I feel ito yung tao na may soul siya na ginaguide ka na mag-ipon. Okay, anyway. Tignan natin kung ano pang meron. So, we have this one, career in either way. We also have precious moments in reverse. Siguro nagbago siya ng work kasi meron siyang history about dun sa old work niya. Baka kasi dun naka-destino yung dati niyang jowa, pwede rin, or hindi niya gusto dun sa dati niyang work. So, nag-start siya ng new beginning o ng new venture or work. So, you also have the heal in reverse. Gusto rin niyang ipaalam sa'yo na hindi pa siya nag-heal sa past relationship niya or traumatic experience. So, you have the Phoenix here. So, kaya nabanggit niya yung about sa career kasi ito siguro yung nangyayari na this person is kinda like rising from the ashes pero hindi pa siya to the point na Phoenix na siya, okay? Kaya siya in easier way. So, ito yung gusto niya sabihin sa'yo na you as well, you really need to learn to save money at saka mag-focus na sa work muna kung hindi pa tamang panahon. So, we got my love is in reverse here. We also have this, okay? So, for naman nalulungkot siya kasi di niya masabi sa'yo na mahal ka niya, okay? At I feel na gusto niya sabihin sa'yo na I love you, pero naiyak siya kasi parang hindi pa tamang panahon, okay? Kaya siya nalulungkot at naiiyak. So far with the new being here, so I feel this is somebody na gusto niya ng someone new in his or her life. Ayaw niya yung mga past person na meron siya before kasi siguro yung mga past na tao niya is someone na hindi niya talaga trip or type. And I feel na meron din anger energy. Siguro galit siya sa tao sa past. Interesting. Okay, so anyway, let's see what else do we have here. So, for masakit sa ulo yung energy, guys, okay? Siguro yung ibig sabihin lang nun ay iniisip ka niya madalas. Kahit na nagtatrabaho siya, okay? I feel na mag-isa lang siya sa buhay, so
Baka single siya, guys. Okay? Feel ko sino man siya, guys, habulin siya ng babae or lalaki, okay? Siguro maganda siya or gwapo. Or mataas yung kanyang charisma, okay? So, anyway, ito yung gusto niya sabihin sa'yo. And hindi kanya ma-push forward as a lover dahil kakaalis niya sa work at gusto niya sana maging balance muna yung kanyang buhay. Kasi wala pa siya sa point na kanyang buhay na may narating siya with regards sa career matters. I feel na yung energy niya is may pagka-masculine sa ngayon kasi more on career yung kanyang focus. And anyway, reminder lang po, okay? So, kahit mabait ka or lalaki, may pagka-masculine at feminine tayo within. Kapag masyado tayong focus sa work, naging masculine energy tayo. Kapag focus naman sa emotions, okay? Magiging para feminine yung vibe natin. So far yung vibe na inyong tao, kahit nasabihin natin babae, tinanong mo sa akin, nasa masculine energy sila kasi nakafocus sa work, okay? So, anyway, yung gusto niyang sabihin sa'yo na sa ngayon, nag-heal siya sa something deceitful na nangyari sa kanyang buhay. Baka kasi may nag-betray sa kanya, may traumatic experience, and so on. So, this may take some time to heal is also what I sense. And yung request yan na habang di pa tamang panahon, magpursige kayo pareho sa career at mag-save ng money at mag-invest on the right things, okay? So that's it, guys, with your reading. I just hope this may give you some insight about your person, and God bless all of you.